Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay nasa medyo mahabang sura tayo. Medyo mahaba siya. Meron ba sa inyo nakasaulo na ito? Suratul Bayyinah? Wala pa? Bibigyan ko sana ng premyo. Hindi na tuloy, wala na. Kala ko may nakasaulo sa inyo eh. Lalabas ko na sana 1,000 dito eh. Sayang oh. Okay. So habang hinihintay natin ng ating mga estudyante at inyong mga classmate online, kasi may classmate din kayo online eh. Okay, so lalo na yung mga nakaabang sa'yo, German. Marami nakaabang sa'yo. Marami ba? Oo, marami nakaabang sa'yo at curious sa pagmumukha mo. Delikado ka, German. Pag nakita ka nila, mumurahin ka nila. Yan pala si German. Yan pala si German. Oo. So, inshallah, magtatanong tayo ngayon kung kasi dito sa magtatapos na kasi tayo dito eh sa pag-aaral natin. So, mahirap mag-lecture. Gusto nang iba ipagpatuloy yung pagtuturo kaso lang siyempre ang problema yung yung pag-aaral na wala akong kaharap. Pagka wala akong kaharap, medyo hindi ko feel yung pagtatapsir eh. Wala akong kausap eh. No, sama ko si German. One-on-one tayo German. Okay. So, basahin muna natin yung Suratul Bayyinah. Sundan niyo ako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذي كفر أهل الكتاب والمشركين. Sige, tuloy natin. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم منفكين حتى تأتيهم البينة. Okay na? Diretso na yan? So, okay. So, sundan natin. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينة. So medyo nahihirapan kayo dito ah. Wala talaga nakasaulo sa inyo. Mahaba man. Mahaba kasi no. Sige lang, sundin nyo lang ako. Makukuha nyo rin to. Katulad ng German, makukuha rin nila yan. yung mga nakabang kay German, makukuha rin nila yan. Okay. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وما أمروا وما أمروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أوكي، مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة ذلك الدين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. عدن أوكي، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنه ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنه عنهم رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. Okay. So ngayon simulan na natin na kasi medyo mahaba nga. Pero at least maintindihan niyo po yung sura na to, ha? Suratu Al-Bayyinah. Bayyinah? Anong ibig sabihin ng Bayyinah? Bayyinah, katibayan, proof, katibayan. Bayyinah, katibayan. Ang Suratu Al-Bayyinah ay sura Madaniyah. Ang Suratu Al-Bayyinah ay sura Madaniyah. Okay, sura Madaniyah. Isang araw, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung ibaba ang aya na to, itong Suratul Bayyinah, sabi ni Jibril alayhi salam, si Jibril siyempre siya yung utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdadala ng revelasyon papunta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ni Jibril? Ya Muhammad, inutusan ka ng Allah, fa inna Allah amaraka an taqra'a hadhihi surah ala Ubay. Subhanallah ya Jerman. Napaka-special. Sabi ni Jibril alayhi salam, biruin mo babanggitin ng Allah pangalan mo? Biruin mo, no? Pag narinig mong pangalan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong mararamdaman mo, Jerman? Galing sa Allah pangalan mo. Sa sinabi ng Allah kay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinaparating, sabi ni Jibril, ya Muhammad, inutos ng Allah na basahin mo ang Suratul Bayyinah kay Ubay. Ubay bin Ka'ab. Si Ubay bin Ka'ab, isa siya sa mga sekretary ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran. Isa siya sa taga-sulat. Kasi ang propeta Muhammad hindi naman marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Hindi siya marunong kasi ummi siya. Sino pangalan? Sekretary? Ubay bin Ka'ab. Ubay, lagi natin nababanggit yan, si Ubay bin Ka'ab. Si Ubay bin Ka'ab ang pinakamaalam sa pagbabasa ng Quran sa panahon ng propeta
Kaab. sallallahu alaihi wasallam, si Ubay bin Ka'ab. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, arhamu ummati bi ummati, ang pinaka maawain sa umma ko, sabi ng propeta sa hadith, ay si Abu Bakar. Pinaka maawain sa umma, si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ashadduhum, ang pinakamahigpit sa kanila sa pagpapatupad ng batas ay si Umar bin Al-Khattab. Pinakamahigpit sa pagpapatupad. Si Umar, grabe yun si Umar. Alam mo, German, si Umar, napakahigpit si Umar. Ligpit. Mahigpit siya sa time niya. Sabi niya, pag itutuwid niyo ako, huwag niyo kong pagsabihan ng ituwid niyo ako sa espada. Sa loob ng masjid, German, sa loob ng masjid, yung lalaki na wala nang ginawa, nagsala lang sa masjid. Pinalo niya. Pinalabas niya. Sabi niya, ano, maghihintay ka, pakainin lang ng tao sa masjid? Umar. Si Umar, pinalayas niya yung lalaki sa masjid na lagi nagtatambay doon. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ganun katapang si Umar. Si Umar kasi napakatapang. Pinakamahigpit si Umar. Pati yung layon nga eh. Sa panahon ni Umar bin Khattab, alam niyo si Umar, para malaman ninyo, sahaba ng propeta, pangalawang khalifa. Alam niyo si Umar bin Khattab, gano'ng katapang si Umar. Si Umar bin Khattab, pati demonyo takot sa kanya. Pati syaitan. Bakit takot? Bakit usan? Malakas ang iman niya eh. Pag siya maglalakad sa isang bangin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang daanan, at doon nakatambay ang mga engkanto, syaitan, aalis sila sa kabila. Alam nila. Alam nila si Omar dadaan. Pero pag tayo, magkukumpulan. Magkukumpulan ng syaitan sa atin eh. Okay. Berarti siguro sila. Ganon si Umar bin Khattab, ganong katapang si Umar bin Khattab. Dagdag lang natin to kasi nabanggit natin yung hadith eh. Si Umar bin Khattab, tingnan sa tapang niya, sa Makkah, walang lumikas mula Makkah patungo sa Medina na nagtatago. O kumbaga, ipinaalam ang kanyang paglikas maliban kay Umar. Siya lang. Ang propeta nagtumakas patungong Medina, nagtago. Si Abu Bakar, patago. Lahat ng sahaba, patago. Bakit? Tinuturutsure sila. Ang propeta hinabol, mayroon siyang patong 100 na kamil. Tinuturutsure. Yung iba, pag maabutan kanila, pwede kang tumakas patungong Medina, pero sa kondisyon, ibabalik mo yung kayamanan mo. Either, or else, tutorturin ka. Ibabalik ka nila sa Makkah, itutorture ka. Ganun katindi ang paglikas noon. Pati ang propeta patago. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam patago. Kasama ni si Abu Bakar. Pero si Umar, nagpaalam, German, nagpaalam si Umar. Kaya mo ba yun, German? Saan mo alam? Nagpaalam sa mga kalaban. Kaya mo bang paalam? Ipapaalam mo na, oy, may baril ako. Pag tayo mo pala, patay ka na. Si Omar, nagpaalam siya. Sabi niya, sino ang gustong mamatayan ng anak, mamatayan ng asawa, sundan niya ako sa may bangin. Ganun katapang si Omar. Saan niya sa kalaban niya? Sinabi niya sa kalaban. Oh. Ganun katapang si Omar. So lumikas siya na walang humabol sa kanya. Siya lang lumikas papuntang Madina na walang nag-announce pa. Nag-announce. Subhanallah, ganun katapang si Umar. At si Umar bin Khattab, nung siya ay namuno, di ba pagka naglalakbay ang mga kamilyo, mga kabayo, aabanti ba yan pag may layon? Wala. Ay hindi. Ha? Okay, ayan. Aabanti ba o hindi? Abanti. Hindi aabanti, di ba? Pag may layon, aabanti ba? Ang kamil. Ang kamil. Hindi abanti, matatakot yan. Pagkakita niya, pagkaamoy pa lang niya na may layon, naatras na yan. Takot ang kamil sa layon? Lahat ng hayop takot sa layon. Di mo ba alam yan, Zerma? Grabe ka naman, Zerma. Pati ba naman layon di mo kilala? Bakit ngayon pala? Bakit hindi ka takot sa layon? Bigyan kita ng layon eh. Loko ka. Pati layon di mo kinatatakutan. Hindi pa Okay. nakita. Di ka pa nakita ng layon? Totoo, hindi pa ako. Hindi pa nakita. So hindi ka takot sa layon? Hindi ah. Loko ka, dadaling kita doon. Sige, hagis kita sa layon eh. Bakit? Pati picture, hindi mo nakita yung picture ng layon? Yung sa totoo ba na totoo? Sa totoong buhay. Layon. Hindi ka pa pala nakabisita sa zoo. Hindi pa. So hindi ka takot sa layon? Hindi. Matapang ka. Loko to, German na to, mamamatay ka sa ginagawa mo. Pagka mamaya, pagpunta niya ng zoo, lulundag ka dun sa layon. Akala mo ano lang. Akala mo kalabo lang yan. Naku, pagkakainin ka na, German.
Loko ka talaga. Mamamatay ka, German, pagka ganyan. Hindi mo pala kilala yung lion. Ngayon lang ako nakakita ng taong hindi pa nakakita ng ano yun. Hindi natatakot sa lion. Si German, ibig sabihin, Omar ka, German. German, mag-ingat ka kasi ang lion, pumapatay yan. Pumapatay, walang tao na hindi natatakot sa lion. Sa pelikula lang. Sa totoong buhay, hindi ko pa nakita. Kaya hindi ka takot sa lion. Diba, nala German, mamamatay ka talaga. Layon? Anong mabait? Hindi mabait ang lion. Loko ka talaga. Okay. So, Kain ba yung tao? kumakain ng tao yan. Yan ang pinaka mabangis na hayop sa buong mundo. Yan ang hari ng gubat. Lion. Hindi ka mabubuhay, German. Diba, nala? Sige, tuloy natin. Ngayon lumalayo tayo. Okay. So, si Umar Khattab sa tapang niya, yung lion hindi abante kasi may lion eh. Okay? So ito ang lion German kumakain ng hayop yan. Tutumba niya pati ganong kalaki yan tutumba niya. So si Umar, nakita kasi matangkad si Umar eh. Pinuntahan ni Umar yung lion ha. Kinurot niya sa tainga. Kaya mo yung German kasi hindi ka naman takot sa lion. Takot ang lion kay Umar. Umalis yung lion, kinurot niya sa tainga. Oh! Talaga to si German talaga oh, kaya kabang-abang ka eh. Okay, so takot ang layon kay German tuloy. kay Omar takot yung layon. Kaya yung layon nung kinurot ni Omar, umalis yung layon, walang nagawa yung layon. Tumitingin pa nga kay Omar habang umalis eh. Oh, magaling yung buntot. Ganun katapang si Umar bin Khattab. Kaya sabi ng propeta, wa ashadduhum Umar bin Khattab. At ang pinakamahigpit si Umar bin Khattab. Wa ashadduhum hayaan. At ang pinakamahiyain naman sa mga sahaba ay si Osman. Ikaw ba, German, mahiyain ka ba? si Osman mahiyain. Alam niyo kung gano'n siya kamahiyain? Pati anghel nahiya sa kanya. Pati anghel nahiya kay Osman. Napakamahiyain ni Osman bin Affan. Wa a'lamuhum bil fara'id, na pinakamaalam sa kanila sa faraid si Zaid bin Thabit, wa akra'uhum Ubay bin Ka'ab. So si Ubay bin Ka'ab, so binanggit ko lang hadis na ito bilang kaalaman lang. Okay, Anong kompleto pangalan mo, Ustad? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Si Osman bin Affan. Osman bin Affan. Okay, biruin nyo ha, nung ibinaba yung sura na to, inutos ng Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na basahin ang suratul Bayyinah saan kay Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Alam nyo, pag binanggit ang pangalan mo, anong mararamdaman mo? Ang Allah nagbanggit sa pangalan. Pero masaya ka. Siyempre, sabi ni Ubay, Ya Ubay, sabi ng propeta kay Ubay bin Ka'ab, Ya Ubay, inutusan ako ng Allah na basahin ko sa iyo ang suratu Bayyinah. Anong sabi ni Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, binanggit ng Allah pangalan ko? Sabi niya, oo. Umiyak si Ubay bin Ka'ab. Napaiyak siya, biruin mo, espesyal. Di ba pagbabanggitin ang pangalan natin? Ha? Sinong sahaba? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Gaya ni German. No, German. Alam mo, kagaya mo German, lagi kang binabanggit ng mga tao. Wala pa ka-special mo. Okay. So, ngayon, binasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ubay bin Ka'ab itong suratul Bayyinah. Kasi si Ubay bin Ka'ab, siya ay sekretary. Sahaba rin, sahaba. Sahaba, sekretary. Tagasulat siya. Kasi ang propeta hindi naman marunong sumulat. Okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, simulan na natin yung pagtafsir. Nasaan na ba yun? Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladhina kafaru. Ito daw mga kafaru, hindi sila, kumbaga, mananatili itong mga kufar. Ano ibig sabihin ng kufar? Hindi naniwala. Mula sa mga ahlul kitab o hindi maaari sa kanila na itong mga kufar, mga hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sumamba sa Allah, min ahlil kitab, mula sa ahlul kitab wal musyrikin. Ang ahlul kitab, sino ba sila? Ang Hudyo at mga Kristiyano. Si Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ang tafsir niya dito sa ahlul kitab, ito daw yung mga Hudyo sa Madina, sa Yathrib. Humul Yahud bi Yathrib. Kasi ang tawag sa Madina noon ay Yathrib. So, ito daw ahlul kitab, ito daw sila yung
Hudyo sa Madina na sila yung tribo ng, okay, pakinggan nyo, tribo ng Kainuka, tribo ng Qurayza, at saka tribo ng Nadir. Qurayza, Banu Qurayza, Banu Nadir, at saka Banu Kainuka. Tatlong tribo ang tinutukoy, sabi ni Ibn Abbas dito sa Ahlul Kitab. Tribo ng Qurayza, tribo ng Kainuka, at sa tribo ng Nadir. Sabi ni Ibn Abbas yan, nasa tafsir niya sa Ahlul Kitab. Tribo ng Qurayza. Qurayza, Nadir, Natin. at saka Kainuka. Kainuka. Okay na? Kainuka. Okay, so malinaw? So, sabi ni Ibn Abbas, ang tinutukoy sa Ahlul Kitab ay ang mga Hudyo na Hudyo sa Medina. Sila yung tribo ng Kainuka, tribo ng Nadir, at saka tribo ng Qurayza. Ito namang musyrikun, ang ibig sabihin ng musyrik, sumasamba maliban sa Allah. Musyrik, sumasamba maliban sa Allah. Sabi niya, ang musyrik naman, sabi niya, ito yung mga nasa labas ng Medina at saka yung mga nakatira sa Makkah, sabi ni Ibn Abbas. Naintindihan na German? Ang Ahlul Kitab, sabi ni Ibn Abbas, ito daw yung mga Hudyo sa Medina. Ito yung tribo ng Kainuka, tribo ng Qurayza, at saka Bani Nadir. Ito naman daw musyrik, ito naman daw nagtatambal sa Allah, sila naman daw itong mga sumasamba maliban sa Allah, sila daw yung nasa labas ng Medina at taga Makkah, yung mga Quraysh. Marami palang tribo doon. Dati. Maraming tribo. Pati mga Quraysh, tribo niya. marami rin kung sa Quraysh. Okay. Munfakin. Anong ibig sabihin ng munfakin? Ito daw mga Ahlul Kitab, si Ibn Mas'ud. Anong basa ni Ibn Mas'ud sa aya na to? Sabi niya, lam yakunil ladina kafaru. Ang basa ni Ibn Abbas dito, pakinggan niyo mabuti. Hindi si Ibn Abbas, si Ibn Mas'ud. Ang basa niya dito, lam yakun ahlul kitab wal musyrikun. Ang basa niya, lam yakun ahlul kitab wal musyrikuna munfakkin. Yan ang basa ni Ibn Mas'ud sa Suratul Bayyinah. Pero sabi ni Ibn al-Arabi, yan ay hindi pwede sa Quran. Pwedeng bilang paglilinaw lang yun. Pwedeng paglilinaw lang yun. Kasi si Ibn Mas'ud, binasa niya ito na, lam yakun ahlul kitab wal musyrikun munfakkin. Yun ang basa ni Ibn Mas'ud. Pero ang si Ibn al-Arabi, yung basa ni Ibn Mas'ud, hindi pwedeng i-apply yun sa Quran. Naintindihan? Paglilinaw lang ni Ibn Mas'ud na ang tinutukoy doon, yung mga ahlul kitab at saka mga musyrikun, sumasamba maliban sa Allah. Okay, ang tanong dito, ang ahlul kitab ba hindi musyrikun? Pinaghiwalay sila ng Allah? Musyrikun din. Sumasamba rin sila maliban sa Allah. Pero bakit ini-special dito ng Allah yung ahlul kitab? Kasi ang ahlul kitab, nag-iiba ang batas nila sa atin. Ang ahlul kitab, pwede ka mag-asawa sa ahlul kitab. Pwede mong kainin ang kinatay nila. Kinatay ng Kristiyano at Hudyo, pwede natin kainin. Hindi naman sila nagbibismillah. Pwede. Hindi sila damit nila. Kahit hindi sila nagbibismillah, kasi yan ang sabi ng Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ang mga kinatay nila, ang tafsir ni Ibn Abbas dito sa tafsir ng pagkain, ay mga kinatay nila. So pangkalahatan, lahat daw ng kinatay nila pwede natin kainin basta ahlul kitab. Basta Pwede sila asawahin din. pati babae nila. Pwede asawahin din. Oo, pwede, German. Pag gusto mo magdagdag. Okay. So, ang ahlul kitab, pwede natin kainin ang kinatay nila. Kainin eh. Pwede rin nating pakasalan ng kanila mga babae. Maliban sa mga musyrik, yung walang religion. O yung mga hindi ahlul kitab. Okay? Basta pag pumunta ka ng KFC, mga Jollibee, basta walang baboy, halal. Basta ang nagmamay-ari ay Muslim. Christian nga, ahlul kitab. Basta nagmamay-ari Christian, huwag ka na magtanong paano nila kinatay. Basta kumain ka na lang. Pero pag baboy yung nasa harapan mo, ka naman hindi magtanong. Pag baboy na yung nasa harapan mo, pag baboy, sabihin mo, ay hindi ako kumakain ng baboy. Bawal yan. Bawal na, siyempre. Pero basta kinatay ng Christian, binigyan ka ng karne, halimbawa, biglang gusto nilang, halimbawa, sabihin natin na nagkatay lang sila, binigyan ka kapitbahay mo, pwede mong tanggapin. Basta Christian, o Hudyo, which is majority sa Pilipinas, Christian, ganun ang Islam, napakagaan. Basta halal. Basta halal sa atin eh. Basta halal yung kinatay, hindi baboy. Hindi baboy. Okay? O, tuloy natin. Munfakin. Ano ibig sabihin ng munfakin? Itong mga kufar daw,
mula sa ahlul kitab, mga Kristiyano at Hudyo, at mga sumasamba maliban sa Allah, ay munfakin. Ano ibig sabihin ng munfakin? Ang ibig sabihin ng munfakin dito ng ibang tafsir ng ating mga ulama, munfakin, si Ibn Kaysan, si Abdurrahman ibn Kaysan, ang tafsir niya dito sa munfakin, ay hindi daw sila maniniwala hanggat sa dumating sa kanilang kamatayan. Hanggat sa dumating sa kanilang kamatayan, si Ibn Kaysan ang tafsir niya dito, kilala na daw ng mga taong to si Muhammad na propeta. Alam na nila, nabanggit na daw sa kanilang libro, sabi ni Ibn Kaysan. Si Abdurrahman ibn Kaysan sabi niya, alam na nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta sa libro nila. Pero nung ipadala na sa kanila si propeta, hindi na sila naniwala. Pagkatapos binabasa nila sa libro, sa Taurah, sa Injil, binabasa nila. Nung maging ganap na propeta na si Muhammad, hindi na sila naniwala. Ganun talaga ang kufar eh. Paniniwala nila noon, hula-hula lang. Hindi, nasa libro nila. Sa libro. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Kilala nila, kagaya ng pagkakilala nila sa anak nila. Nung maging propeta, nainggit sila, hindi propeta yan. Para mga Hudyo. Ganun nga yung katangian nila. Sa ibang tafsir ng ating mga ulama, hindi sila maniniwala, munfakin, mananatili sila sa kanilang pagiging kafir, munfakin, hanggat sa dumating sa kanilang kamatayan. Naintindihan? Sa ibang tafsir naman, munfakin ay hindi nila iiwanan ang kanilang pagiging kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itong silang mga ahlul kitab at mga sumasamba maliban sa Allah ay hindi nila iiwanan, mananatili sila sa kanilang paniniwala hatta ta'tiyahumul bayyina, hanggat sa dumating sa kanila ang katibayan. Si Qatada, ang kanyang tafsir dito, hatta ta'tiyahumul haqq, hatta ya'tiyahumul haqq, hanggat sa dumating sa kanilang katotohanan, mananatili sila na kafir. Yan ang tafsir ni Qatada. Tafsir ng ilan sa mga mufassirun, hatta ta'tiyahumul bayyina, hanggat sa dumating sa kanila ang Quran. Hindi pa rin sila naniwala. Sa ibang tafsir, hatta ta'tiyahumul bayyina, hanggat sa dumating sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa rin sila naniwala. Yan ang ibig sabihin na hatta munfakin, hindi nila iniwanan ang kanilang pagiging kafir hanggat sa dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili pa rin silang kafir. Malinaw. Rasulun min Allah. Dito mga kapatid, min ahlil kitabi wal musyrikin, di ba wal musyrikin? Nakita mo Yakub, nakalagay wal musyrikin. Ang basa diyan ni A'mash, ang basa ni A'mash at ni Ibrahim, wal musyrikun. Hindi musyrikin ang basa niya. Si A'mash at saka si Ibrahim, ang basa nila sa wal musyrikin ay birrafa, damma, wal musyrikun. Kasi daw may kaugnayan daw ito sa sila doon sa nauna, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikun daw ang doon daw nakakunik ang wal musyrikun doon sa lam yakunil ladina. Nakakunik doon. Pero ang totoo, hindi wal musyrikin ang tamang basa. Pero si A'mash at saka si Ibrahim, ang kanilang basa sa wal musyrikin ay birrafa marfu. Wal musyrikun ang basa nila dito. Okay, at least malaman yun yung mga basa sa Quran. Yan na yung mga konting kaalaman lang naman yung binabahagi natin. Rasulun min Allah. Sino yung Rasul? Rasulun min Allah. Ang Rasul dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min Allah, nasugo mula sa Allah. Rasulun, sugo mula sa Allah. Yatlu, binabasa daw niya. Ang yatlu dito mga kapatid, binabasa niya. Ang Propeta Muhammad hindi marunong bumasa. Hindi siya marunong bumasa. Ang basa dito sa ulo niya. Sa ulo niya. Kasi ang propeta hindi naman siya marunong bumasa eh. Yatlu, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinadala sa kanila na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na binabasa niya ang suhuf. Ang suhuf, ibig sabihin ng suhuf, mga nakasulat. So dito, ilan sa tafsir ng ating mga ulama dito, anong ibig sabihin ng suhuf? Sabi nila ang suhuf ay ang mga kapahayagan sa langit. As-suhuf fis sama, mga kapahayagan sa langit. Yung mga nakasulat na dun sa langit. May nagtafsir naman sa suhuf. Okay, anong tafsir ng ibang ulama sa suhuf? Mga kapahayagan na ibinaba sa mga propeta. Ang suhuf ay mga kapahayagan na ibinaba sa mga propeta.
Iba yung tafsir yun. Pangalawang tafsir, mga kapahayagan na ibinabasa mula sa langit, ibinaba sa mga propeta. Yun na. Yung suhuf daw ay mga kapahayagan na ibinaba sa mga propeta. Pero ang pinaka-correct na tafsir dito, sabi nila, ang suhuf daw dito ay Quran. Quran daw. Na dalisay. Quran na dalisay. Sabi ni Ibn Abbas, dalisay sa nifaq, sa zur, sa syak, sa dalal. Na kung saan ang binabasa doon ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito na suhuf ay dalisay mula sa pagkahipokrito, mula sa pagkakaligawan, mula sa pagdududa. Yan ang tafsir niya sa Mutahhara, ay dalisay mula sa anumang pagdududa at mula sa anumang kaligawan. Yung Quran na ito ay dalisay sa lahat. Pagiging hipokrito, kaligawan, at saka pagdududa. Yan ang tafsir ni Ibn Abbas. Ang tafsir naman ni Qatada ay mutahharatun minal batil, ay dalisay daw sa mga kamalian, mga maling aral. Dalisay mula sa mga maling aral ang Quran. Mayroon din nagtafsir na mutahharatun minal kadibi wasyubuhati wal kufr, na kung saan daw ang Quran ay dalisay mula sa kasinungalingan, mula sa maling paniniwala, at mula sa mga syubuhat, mula sa mga bagay na hindi ka panipaniwala. Naintindihan? So dito ang Quran dalisay. Sabi nila, pwede bang hawakan ng Quran o hindi? Ang karamihan sa ulama, hindi pwedeng hawakan ng Quran na hindi ka nakapag-wudu. Ang karamihan sa ulama, hindi mo pwedeng hawakan ng Quran na hindi ka nakapag-wudu. Kailangan mag-wudu ka muna. Naintindihan? Si Imam Malik, pinahintulutan niya kung sakali kailangan mo sa pagtuturo, kailangan mo mag-review, pwede din sa kay Imam Malik, sa Malikiya, pwede mong hawakan kahit walang wudu. Lalo na pag ginagamit mo sa pagtuturo. Kung baga hirap naman yung nasira, mag-wudu ka naman ulit. Makakakuha ng oras ba? Kay Imam Malik. Pero ang may regla, hindi na talaga pwedeng hawakan niya ng direkta. Yan ay napagkasunduan ng mga fuqaha ng Hanafiya, ng Malikiya, ng Shafi'iyya at ng Hanabila. Nagkasundo sila na hindi talaga pwedeng hawakan ng may regla ang Quran ng direkta. Pero pwede niyang hawakan na may guwantes. Pero pwede siyang magbasa. Pwede niyang basahin. Ang karamihan sa ulama, pwede niyang basahin. O kay Imam Malik, pwede niyang basahin ang Quran kahit may regla. Ang karamihan sa ulama, pinagbawal nila. Hindi naman wudu kasi may regla. German, may regla. Hindi na siya pwedeng hindi na kailangan mag-wudu. Hindi lang siya pwede magsala. Hindi siya pwedeng magsala. Pero pwede niyang basahin ang Quran. Mag-gloves lang. Kasi walang dalil na nagbabawal sa babae na may regla na bawal bumasa ng Quran. Sa dami ng babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa dalas ng pagreregla nila, sa dami ng ipinagbawal ng propeta sa may regla, hindi niya isinama yung pagbabasa nila ng Quran. Hindi na banggit ang dalil, German. Pag ibig sabihin, sa dami ng babaeng nagreregla noon, at sa dami ng pagbabawal ng propeta, hindi na isali yung babae na pagbawalan bumasa. Ibig sabihin, mananatili na original dito, pwede siyang bumasa. Pwedeng bumasa ang may regla ng Quran. Ha? Mag-gloves lang. Mag-gloves lang. Okay? Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fiha kutubun qayyima. Na kung saan dito sa sahipan na to, sabi niya, kutub, sa Quran na ito ay kutub. Mayroon ditong kutubong qayyima. Sabi nila, ang tafsir daw dito, kutub, ay mga batas na matutuwid. Na kung saan napapaloob dito ang mga matutuwid na batas. Matutuwid na batas. Yung mga batas natin, walang mali na batas, lahat ay naglalaman ng mga matutuwid na batas. Malinaw? Fiha kutubun qayyima, napapaloob dito sa Quran ang mga matutuwid na mga batas. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. At hindi ang mga Kristiyano noon, mga Hudyo, magkakakampihan. Hindi yan sila naghiwa-hiwalay. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nagkakaisa sila noon, pero noong dumating, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi naghiwa-hiwalay ang mga sekta ng mga ahlul kitab, yung mga Kristiyano at Hudyo, maliban nung dumating illa min ba'di, maliban noong dumating
Maja'athum, nung dumating sa kanila ang bayina, nung dumating sa kanila ang Quran sa ibang tafsir, nung dumating sa kanilang propeta sallallahu alaihi wasallam, yun, naghiwa-hiwalay sila. Mayroong naniwala, may hindi naniwala. Ganun sila. May nag-Muslim, may hindi nag-Muslim. Nung dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam, may nag-Muslim, may hindi nag-Muslim. Pero nung hindi pa dumarating ang propeta, magkakasundo sila. Pero no? Magkakapatid sila. Millatun wahida. Parang inggit siguro sila. Nainggit nga eh. Nung dumating ang propeta, magkakaisa sila na nagkaisa sila noon na si propeta Muhammad ay propeta. Alam nila. Alam nila. Ngayon dumating na. Katulad nila ba, nung dumating na, ay hindi propeta eh. Mga loko-loko talaga 'tong mga Subhanallah. Ganyan ang mga Parang hindi na sila naniwala na. ganyan katigas ang mga lalo na itong mga Hudyo. Subhanallah. Kahit ano pang ipakita sa kanila ng Kilala sa yung Hudyo. Nandyan pa ngayon sila. nandiyan sa Palestine, gustong pumunta doon? Wala yan dito sa Riyadh. Wala. Meron din sila dito pero Kilala yung Ustad. mga Israel, mga Hudyo. Israeli. German, ikaw ang pumatay sa kanila, German. Hitler. Di ba rin dito may religion? Ha? Hudyo, may Hudyo rin dito sa Riyadh. meron. Siguro meron din dito, siyempre. Kilala siya. Hudyo yan siya. Bakit mo tinatanong? May plano ka ba? Logo ka, German, ha? May plano ka. Hindi ko kilala. Basta sila yung mga Hudyo. Wala tayong palatandaan na Hudyo yan. Wala tayong palatandaan, pero basta sila naniniwala na si Uzair ay anak ng Allah. Mas maalam sila sa German sa Quran. Yan ang Hudyo. Alam siya sa Quran. Matigas ang puso nila. Maalam sa Quran. Ba't hindi sila Ay, gano'n talaga. Kaya nga Hudyo, kinagalitan sila ng Allah eh. Kasi nga, alam nilang katotohanan, hindi pa rin sumunod. Nakabasa na sila ustad ng Arabic. Oo, makakabasa sila kasi mga maalam sila eh. Oo, ganyan sila, German. Huwag mo nang kilalanin. Mukhang may plano ka. suot nila dito? Ha? Yung mga sinusuot nila. Actually, pag panoorin mo na lang yung Diyos, pag tingnan mo na sa YouTube, bakit ano ba plano mo? Okay. So yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru, at walang ipinag-utos sa kanila, sabi ng Allah, wama umiru illa liya'budullah, at walang ipinag-utos sa kanila maliban liya'budullah upang sumamba lamang sila sa Allah, German. Yan lang naman ang inutos sa kanila ng Allah. Nung dumating sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang utos sa kanila illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, na wag silang magtatambal, na ang pagsamba nila ay para lamang sa Allah. Hunafa. Anong ibig sabihin ng hunafa? Na hindi sila nagtatambal ng anumang pagtatambal at iniwasan nila lahat ng anumang mga religion at iniwasan nila ang anumang mga sinasamba maliban sa Allah. Sa tafsir ni Ibn Abbas, hunafa, na sila ay hunafa, inutusan sila sumamba lamang sa kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hunafa, alinsunod sa dala na aral ni Propeta Abraham. Alinsunod sa aral na dala ni Propeta Abraham. Alam nyo, may nagtafsir ng hunafa? Ikhtutina wa hajj. Matindi ito, German, yung tafsir niya. Pati dito may nagtafsir. Dito sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, sa hunafa, may nagtafsir na inutusan sila na sumamba sa kaisahan ng Allah at inutusan sila magpatuli. Patuloy na. Magpatuli at mag-hajj. Ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo at Kristiyano. Kasi hindi pala sila tuli, German. Masupot pala yung Kristyano. Mga supot yan. Kasi ang wala sa aral nila. Ang pagtutuli na sa aral natin sa Islam yan. Kaya dapat, sa Islam dapat tinutuli tayo eh. Pati babae tinutuli. Pero sa atin, wajib. Wajib, German, magpatuli. Pero wag naman mahigpit tayo sa mga nagbumuslim. Kaya may mga nagbumuslim, hinihigpitan nila eh. Pag Muslim, tinutuli agad eh. Kasi may naikwento, may nagmuslim, Amerikano. Siyempre, ang Amerikano, halos dyan sa Europe, Amerika, hindi tuli ang mga, hindi sila tuli. Tulian daw. Kasi hindi kasama sa aral nila yung pagtutuli. So may nagmuslim na Amerikano. So alam mo naman dito sa Saudi Arabia, nagmuslim. So meron dito na may, kumbaga, kunting kaalaman sa Islam. Nung sabi nung Badu, yung Badu, alam mo yung Badu, mga loko-loko rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kamusta po? Mabuti po, mabuti. Anong panggalan mo? Abdul Rashid po ang pangalan ko. Abdul Majid. So may bisita po kami. Wait lang po. Siguro ambasador na naman to. Okay, أنا عارفة على هؤلاء الآن المسلمين. These people are from Philippines. Okay, and some of them they are new Muslim. Yeah, all of them, majority of them are new Muslim. New Muslim. Yeah. Majority of them Muslim. Do you speak
Kamusta po? Mabuti, mabuti. Anong panggalan mo? Anong pangalan mo daw? Yahoo! Saan Philippines? Mindanao. Mindanao. Okay, most of Mindanao is Arabic. لكن كل الأغلبية مفاتيح القلوب. So the majority of these people are not Muslims. And how long you have been Muslim, brother? Ikaw, German. 2014. Since 2014. 2014. Alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah. 6 years. 6 years, yeah. Alhamdulillah. So, I'm German. German. He is German. I'm German. He is German. From German. Dapat nagpakilala ka German. I'm Hitler. Luko-luko ka talaga to German. Sige, sukra. Sige, tuloy natin. Sige. So dito, sabi ng ating ibang tafsir, ang Hunafa, ang tafsir nila dito ay ikhtutina wahad. Ibig sabihin, inutusan sila magpatuli, German. Inutusan sila magpatuli kasi supot pala itong mga Hudyo at mga Kristiyano. Yung mga Israel. Paumanlin lang sa mga hindi pa supot. Yung mga Israel po yun. Israeli, mga supot yan. Supot yan. Huwag mo na silipin. Kasi nung may nag-Muslim dito sa Saudi Arabia, Amerikano, nag-Muslim. Sabi nung Bado, sabi niya, natuli ka na ba? Loko-lokong Bado yun, ang unang-unang tanong niya, natuli ka na ba? Pag Muslim, ang unang tanong, natuli ka na ba? Sabi nung Amerikano, sa tagal ng panahon ko sa religiong Christian, utusan mo ako sa bagay na yan, na sensitibo. Sabi nung Amerikano, hindi pa ako tuli. Sabi niya, lazim, wajib, magtuli ka. Ang iniisip kasi nila, pag nag-Muslim, tutuliin agad. Sabi nung Amerikano, mahirap tong religion na to. Pag Muslim ko, tutuliin ako agad. Sa dagal ko sa Kristiyano, hindi ako natuli. Hindi na ako magmumuslim, sabi nung Amerikano. Hindi na ako magmumuslim. Sabi nung Arabo na mangmang, kung hindi yan magtutuli, sabi niya, dito puputulan ka ng ulo. Kasi lumabas ka sa Islam. Sabi niya, ang hirap naman na religion meron kayo. Sabi niya, pag nag-Muslim, dito. Dito putol. Pag lumabas dito, ang higpit naman yan. Huwag ganun, German. Okay? So, hindi agad-agad. Kasi naalala ko, dati nung nag-aaral pa kami, actually, may classmate akong hindi tuli. Pero hindi ko nababanggit, baka marinig niya magalit. Pilipino eh. Classmate ko, hindi tuli. Anong nalaman sa Hanggat kinasal, hindi pa rin tuli. Anong nalaman na sabi siya? Eh, sinabi ng mga ano niya. Kasama niya, hindi tuli. Hanggat sa nung naipadala na kami sa ibang bansa, hindi pa rin tuli. Mayroon pang mga mensahe ang kanyang mga kapatid. Ngayon, nandiyan ka na sa labas ng bansa, mag-i-schooler ka na, magpatuli ka na. Hanggat sa kinasal, hindi pa rin tuli German. Ay, buti pumayag yung bahay. Hindi ko alam doon sa babae ba. Okay. At alam mo, para rin sa kainaman natin yung pagtutuli German, ha? Kailangan talaga natin magpatuli. Maganda tuloy ka tuloy. At saka yung hindi tuli, kay Imam Malik, hindi pwede mag-imam. Kay Imam Malik, ang hindi tuli, hindi pwede mag-imam. Bawal. Hindi ito tanggap, hindi pati pagsaksi niya hindi tinatanggap. Halimbawa, may mga nakita sa mga kaso, hindi tinatanggap ang pagsaksi niya. Basta hindi tuli. Kaya mag-ingat ka German, ikaw German ha. Okay, tuloy natin. Tuloy na ako. Hunafa. Wa yuqimus sala at inutusan sila na itayo ang sala. Okay? Wa ma umiru illa li'budullah, walang inutos sa kanila maliban sambahin lamang ang Allah para lamang sa kanyang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa, na hindi sila nagtatambal sa anuman sinasamba na maliban sa Allah. Wa yuqimus sala at itinatayo nila ang sala. Wa yu'tuz zaka at ibinibigay nila ang obligadong kawanggawa. Dhalika dinul qayyima. Dhalika, yan ang matuwid na relihiyon. Ad-din al-qayyima, ang matuwid na relihiyon. Yan ang inutos sa kanila, German. Ang sambahin lamang ang Allah, ang magbigay ng zaka, ang mag-hajj. Aywa. Ay, khalas. Tama, ams. Kullu. Alhamdulillah. Rayak. Okay. Ustad, pag may birthday siyang Christian, may birthday. Huwag ka nang umatin. Ha? Kung pagbibigyan ka nila, pwede mong tanggapin. Pwede tanggapin yun. Pero huwag kang umatin.
Pero wag kang mag-request. Pag mamaya, sasabihin mo, kailan ma-birthday mo bro? Next week. Basta hatid ka lang dito. Bawal yan. Yung kabahay ko, bahay, mag-birthday sila. Kung sakali halimbawa, biglang nagbigay sila sa'yo, Bibigyan ako doon. okay lang, walang problema. Lagyan pangalan ni German. Okay lang, basta wag ka lang mag-request. Okay lang. Okay lang, no? Okay lang. Okay, innal ladina kafaru min ahlil kitab. Katotohanan na silang mga hindi naniwala mula sa ahlul kitab, mula sa mga Kristiyano at mga Hudyo, wal musyrikin, at mula sa mga sumasamba maliban sa Allah, fi nari jahannam, ay mahuhulog sila sa impyerno naglalagablab, khalidina fiha, na sila ay mananatili dito habang buhay. Subhanallah. Habang buhay silang susunugin. Ulaika hum syarrul bariya. Sila na yung pinakamasamang nilikha ng Allah. Anong ibig sabihin ng bariya? Mayroong basa dito sa Bariya German na hindi bariya, bari'a. Bari'a. Hindi ya. Ulaika hum syarrul bari'a. Ito ay basa ni Nafi at ni Ibnu Dakwan. Maria. Hindi ya. So ang basa nila Nafi dito at ni Ibnu Dakwan ay ulaika hum syarrul bari'a. Yan ang basa nila. Sinong basa nun? Si Nafi at saka si Ibnu Dakwan. Yan ang basa nila sa ayan na to sa Bariya ng Bari'a. Si Nafi. Ayn sa dulo. Nafi. Okay? Anong ibig sabihin ng Bariya? Sabi sa tafsir, ang Bariya ay lupa, turab. Sila ang pinakamasamang nilikha mula sa lupa. Kaya sabi ng mga ibang scholar na hindi daw pasok dito ang mga anghel. Tayo daw ang sila daw ay, pag sinabing bariya, tao lang tinutukoy dito. So, ayon sa ibang tafsir, ulaika ang sarul bariya, sila yung pinakamasamang nilalang sa kapanahunan nila. Sila yung pinakamasamang nilalang sa kanilang kapanahunan. Itong mga tao na to. Pero pangkalahatan, sila na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, italakan. Yung sumasamba maliban sa Allah, sila na yung pinakamasamang, abang buhay sa impyerno eh. Pagkatapos sabi ng Allah, ang bariya dito, sa ibang tafsir, lupa. Sa ibang tafsir, nilikha. Pinakamasamang nilikha. Al-bariya. Kaya tinawag nilang kaya ang basa ni Nafi' at ni Ibnu Dakwan, bari'a, kasi ang Allah, katangian ng Allah, pangalan niya, Al-Bari. Fatubu ila bari'ikum. Ang ibig sabihin ng bari, tagapaglikha. Kaya dito ang bariya, nilikha. Pagbari, tagapaglikha. Al-bari'a, ang mga nilikha. Okay. Innal ladina amanu, katotohanan silang mga naniwala sa kanilang puso. Ay, kumbaga sinabuhay nila, naniwala sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus salihat, pagkatapos ay sinabuhay nila, naggumawa sila ng kabutihan. Hindi sapat na maniwala lang tayo, ha. Dapat sundan natin ang pagsamba. Hindi pwedeng sabihin mo Muslim ka pero hindi ka naman nagsasala. Ulaika hum khairul bariya, sila yung pinakamainam na nilikha ng Allah. Bariya. Kaya sabi ng ating mga ulama, kung ang tinutukoy dito ay galing sa lupa, yung turab, hindi kasama ang anghel. Tayo daw ang pinakamainam na nilikha ng Allah kasi daw, bariya galing tayo sa lupa. So ang anghel hindi galing sa lupa. Kaya ang ilan sa mga ulama sabi nila, ang ayan na to ay dalil, katibayan, na tayo daw ang pinakamainam na nilikha ng Allah. Pero pangkalahatan, hindi iyon ang tinutukoy. Kundi khaliqa, bari'a. Lahat ng nilikha ng Allah, sila yung pinaka mainam. Pero ayon sa ibang mga ulama, hindi naman mahalaga yun kung mainam tayo hindi mainam. Ang pinakamainam, tayo ang pinakamainam na nilikha ng Allah. Kung tayo ay maniniwala sa Allah, pagkatapos ay susundan natin ang mabuting gawa. Jazauhum inda rabbihim, ang jazauhum ay thawabuhum, ang kanilang gantimpala, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga tao na yan, inda rabbihim, sa kanilang Panginoon, jannat, mga hardin, German, mga hardin. Mga hardin. Hardin, German, hacienda. Jannatu Aden. Aden dito, sabi ng ilan sa mga ulama, batunan. Hardin, nasa gitna ng paraiso. Aden, ang tafsir ng mga ulama, ay sa gitna ng paraiso. Sa ibang tafsir, ang Aden ay mustaqar, makan, o makar. Jannat na matutuluyan, pananatilihan natin, ma'wa, wa mustaqar. Ang Aden ay mga hardin ng paraiso na kung saan tayo mananatili. Aden. Sa iba naman paniniwala, Parang hango sa Adan. Aden. Aden. Pag mayroon namang nagtapsin ng Aden ay pangalan ng paraiso. Jannat ng pangalan ay
Aden. So ibang tafsir, gitnaan ng paraiso. Tajri min tahtihal anhar, na kung saan ang hardin na ito, German, tumadaloy sa ilalim niya ang tubig. Sa ilalim niya. May lawa, may ilog. Subhanallah. Alam mo, ito yung hardin mo, sa ilalim niya may May ilo pa? may ilog. Subhanallah, ang sarap ng buhay dito, German, no? Khalidina fiha abada, at mananatili sila dito sa paraisong ito habang buhay. German, habang buhay ba naman, German, no? Mag-enjoy ka dun. May asawa pa tayo doon. Radiyallahu anhum, kinalugdan ng Allah ang kanilang mga ginawang kabutihan, waradu'an, at sa pagkalugod ng Allah sa kanila ay binigyan sila ng gantimpala. Dhalika, babalik sa paraiso. Dhalikal jannah, dhalikal jannah, dahil dito, ipinagkalob sa kanilang paraiso. Bakit? Liman khasya rabba, ang sino man ang katakutan niya, dahil sila ay natakot sa Allah. Dhalika liman khasya rabba. Dhalika, sabi ng ibang mufassirun, babalik sa paraiso. Liman, at sa sino man natakot sa kanyang Panginoon, natakot siya sa kanyang Panginoon, German, kasi natakot siyang gumawa ng haram, natakot siyang iwanan yung mga ipinag-utos ng Allah, kaya dahil dito ipagkakalob sa kanya ng Allah ang paraiso. Okay, so malinaw? So yan lang, kasi tayo na lang naiwan dito. So paalam na tayo sa ating mga viewers. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.